Praise the Lord. Amen. Minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. So, ang Sunday School Kids po ay maghahandog ng papuring awit sa Panginoon. So, kids, are you ready? Yes. So, magkipagpuri po kayo habang kumakanta po sila, mga kapatid. Lord, if we could, we will fill our hands with all the wonderful things you gave us. Then, we'll lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And you will thankfully, thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And you will thankfully, thankfully, every song I sing, every praise I sing, everything I do, it's a gift to you. Chorus, chorus. Ten. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. I give it thankfully, thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. It's a gift to you. It's a gift to you. One, two, three. May I ask everyone to please rise or please stand. Amen. Hallelujah. Sa ating pong pagbasa ng salita ng ating pong Panginoon na siyang ating pong pagbubulay-bulayan at tatalakayin, mga kapatid. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So, ito na mga kapatid ang pinakahuli mga kapatid ng huli na linggo ng vacation. Amen. Pero mayroon ng mga school na nagsimula noong previous months pa at mga previous weeks meron nang nagsimula.
But the majority, mga kapatid, ng tinatawag na classes ay tinatawag na magre-resume officially, amen, this coming Tuesday. So, meron pa kayong isang araw, bukas, amen, hallelujah. At actually, Matid, we're planning, mga kapatid, an outing, pero parang hindi yata makikisama ang panahon dahil meron po tayong sama ng panahon na siguring hindi natin maunawaan kung yung itratrack nyo, yung kanya, paikot-ikot siya, meron siya tayo gustong balik-balikan. Ano bang gustong balikan ni Guring na ito, mga kapatid? May naiwan siya, kaya umiikot-ikot lang siya, mga kapatid. O gusto yatang magsabay sila ni Hana, mga kapatid, palabas ng Pilipinas. Kaya pumabalik-balik siyang gano'n. Okay, so let's open our Bible, mga kapatid, in the book of Exodus, chapter 19. And I'm reading, mga kapatid, from King James Version of the Bible. Amen. Follow me with your eyes as I read the scripture. Amen. In the book of Exodus, chapter 19. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. I'm reading now from King James Version of the Bible. In the 3rd month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. For they were departed from Rephidim, and were come to the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness, and there Israel camped before the mount. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. And Moses came and called for the elders of the people, and laid before their faces all these words which the Lord commanded him. And all the people answered together and said, All that the Lord hath spoken, we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord, and the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee forever. And Moses told the words of the people unto the Lord. And the Lord said unto Moses, Go unto the people, and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and be ready against the 3rd day. For the 3rd day the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. And thou shalt set bounds unto the people around about, saying, Take heed to yourselves, that ye go not up into the mount, or touch the border of it. Whosoever toucheth the mount shall be surely put to death. There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned or shot through. Whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sa oras na ito, mga kapatid, shall we pray one more time for the word of God. Lord Jesus, muli, Panginoon, kami muli ay narito. Mag-aaral, makikinig sa mga banal mong salita na siyang pagkain, Panginoon, ng mga kaluluwa namin. O God,
ikaw ang siyang mangusap. Patuloy mo kaming pagkalooban ng malalim na conviction, malalim na pagsunod, Panginoon, sa mga salita mo. Gusto namin, Panginoon, maihayag, Panginoon. Dahil, O God, ang bawat isa po sa amin ay we are responsible for every word na aming napapakinggan, Panginoon, to put into practice into our lives, Panginoon. Upang darating ang panahon, wala kaming ituturo, Panginoon. We don't point our fingers to someone in somebody na nagliglek, Panginoon, sa mga responsibility ng bawat isa. Bagkos, Panginoon, O God, with fear and trembling, O God, hallelujah, turuan mo kami ng iyong pong mga banal na salita. Ama, nakatayo na rin ang iyong lingkod na gagamitin mo. Kasihan mo ako sa ganang sarili ko, hindi ko kayang dalhin ito. Ngunit, Ama, humihingi ako sa iyo, Panginoon, ng tapang, pag-ibig na madala ko ang salita mo, O Diyos, na patuloy, O God, na ikalalago, ikatutuwid, ikatututo ng bawat isa sa amin. Salamat ng marami, inaangkin na po namin ng katagumpayan. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Makakaupo na po kayong lahat, mga kapatid. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ulitin ko sa verse 12, and thou shalt set bounds unto the people round about, saying, take heed to yourselves, that ye go not up into the mountain, or touch the border of it. Whosoever toucheth the mount shall be surely put to death. There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned or shot through. Whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount. Amen. This morning, mga kapatid, ay gusto kong magdala ng salita ng Diyos. Amen, na may pamagat na nagsasabing, what a difference a borderline can make. Amen. What a difference a borderline can make, mga kapatid. Amen. As I have said earlier, mga kapatid, next week, hallelujah, ay simula na po ng pasukan. Amen. And yesterday, mga kapatid, or previous 2 days, mga kapatid, marami na pong naipapas, mga kapatid, naipopost sa mga kasama nating mga kapwa kamanggagawa. Amen. I know, mga kapatid, na sa school ay maraming mga pressure. Amen. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Lalong-lalo na sa mga college, mga kapatid. Amen. Ay may mga, alam natin, may mga tinatawag na regulations ang schools, mga kapatid. Amen. Pero may mga prohibitions. At the same time, kapatid, bilang nakakilala sa ating pong Panginoon, meron din tayong tinatawag na constitution and bylaws. Amen. We need to stand, kailangan nating tayuan upang sa gayon ay naroon na mapangalagahan po natin o maipakita po natin kung gaano tayo ka-serious enough, amen, to adhere, mga kapatid, sa mga tinatawag na articles of faith na ating pong pinanghahawakan. Amen. Dahil alam nyo, mga kapatid, amen, ang may mga tinatawag talaga minsan sa school na talagang masasagasahan tayo, mga kapatid, sa ating pong way ng ating Christian living. And kung mayroong pagkakataon, mga kapatid, na kailangan nyo po ng tinatawag na mga sulat, mga kapatid, na you know it will affect your Christian living, you can ask me, mga kapatid, at gagawa tayo ng bagay na yan, nang sa gayon ay patuloy tayong walang fear, amen, dahil any moment, ito yung pinakamahalaga, amen, dahil any moment, tandaan natin pwedeng babalik ang ating pong Panginoon. Amen. At napakahirap, baka nasa school tayo ay wala tayong tinatawag na sinusunod na pamantayan ng ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. So, what a difference a borderline can
make, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, when we talk about borderline, mga kapatid, sa Tagalog, sa simpleng Tagalog, mga kapatid, it is hangganan. Amen. Ito yung hangganan kapag sinabing borderline, hanggang dito ka lang. Amen. At kapag sinabing borderline, mga kapatid, amen, praise God, sabi po ni Uncle Webster, ang sabi po niya, mga kapatid, na ang borderline, it is a boundary. It is a boundary separating two countries or areas. Okay, ito yung boundary, mga kapatid. Ito yung hangganan na naghihiwalay ng dalawang bansa. Amen. Praise God. At alam natin, ang bansang Pilipinas ay meron po tayong boundary. Ay may tinatawag na borderline, may mga tinatawag na imaginary line, mga kapatid. Amen. Na hindi lang po yan sa tinatawag na lupa. Even, mga kapatid, dyan sa karagatan na alam natin, isa sa mga matinding dispute hanggang sa ngayon. Amen. Ang ating pong mga fishermen ay talaga nga naman, dahil pinag-aagawan ang mga isda, ang mga tuna. Amen. At sabi nila, mga kapatid, ang mga taga-China, sa kanila daw yung isda dahil may nakalagay na dun sa mga isda nila, made in China na daw. Nakalagay na mismo, pumupunta sila sa Pilipinas, kaya hinahabol pa rin nila hanggang dito sa Pilipinas. Okay, and even, mga kapatid, sa tinatawag na himpapawid ay meron tayong tinatawag na borderline din po dyan. It set a boundary, mga kapatid, tinatawag hangganan ng country. Kaya nga may mga iba, mga kapatid, na kapag yung mga pandigma natin ay lumalampas na sa boundary, pinapaputukan na lang nilang bigla dahil wala na sila sa tinatawag na border. Means to say, they are already on the territory line of the enemy. Nandun na sila sa kabila, mga kapatid, lumampas na sila. So what makes a borderline, or what a difference a borderline can make, mga kapatid? Praise God. So, I know and I believe, mga kapatid, that God Himself is a creator of borderline. Amen. Siya mismo, mga kapatid, ay naglagay ng borderline. Sa pasimula pa lamang, mga kapatid, in the book of Genesis chapter 2, amen, if we're going to read that, mga kapatid, in chapter 2, verse 15 to 17, amen, nag-set na dyan ang ating pong Panginoon na borderline. Amen. Hanggang dyan lang kayo. Ang sabi ng Panginoon, nung pagkatapos niyang lalangin ang tao, ang lalaki, nung kanyang ilagay sa paraiso, ang sabi ng Panginoon, pwede niyong kainin lahat ng bungang kahoy. Lahat ng bunga ng kahoy dito sa halamanan ng Eden ay pwede niyo lahat kainin. Ito ang sabi ng ating pong Panginoon. But, sabi ng Panginoon, maliban sa bunga ng kahoy na nakakaalam ng mabuti at ng masama. So, that is the borderline. Amen. Hanggang dyan lang. Pwede lahat. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon na huwag kayong kakain ng mansanas. Na madalas yan yung naituturo sa atin nung bata pa tayo. Kaya nung kapag nakakita tayo ng pulang-mulang mansanas ay ang tingin natin yan yung kinain ni Adan na nagkasala sila sa Diyos. Parang ayaw ko rin kainin yan dahil magkakasala ko dyan. Okay? Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, bunga ng kahoy na nakakaalam ng mabuti at ng masama. Pwedeng lahat, pero yun, huwag ninyong kakainin. So, meron nang inilagay ng Diyos na hangganan. Amen. A border line, mga kapatid. Amen. And a year, mga kapatid, before our text na ating binasa, amen, in Exodus chapter 3, muli, mga kapatid, nagsalita ang ating pong Panginoon. One day, mga kapatid, during the time na nagpapastor, mga kapatid, itong si Moses sa Mount Horeb, amen, which is ang burning bush during that time, mga kapatid, it's an tinatawag na hindi naman talaga pangkaraniwan. Ang tinatawag na pagsunog ng mga halaman, matid, in the desert ay it's not exceptional. Ibig sabihin ay talagang araw-araw nangyayari sa desert na
mayroon talagang nasusunog na mga halaman. Pero one day, habang siya'y nagpapastor, mga kapatid, there is something exceptional, mga kapatid, na kanyang naobserbahan. Nakakita siya, mga kapatid, ng isang halaman na nasusunog. Pero yung halaman na nakita niyang nasusunog, mga kapatid, ay hindi po natutupok. Literally, kapag may sunog, natutupok. Diba? Yes. Nagiging abo. At maya-maya, naaapula na, mga kapatid, yung sunog kapag wala nang tutupukin. Pero mga kapatid, yung nakita ni Moses at naobserba niya, it is exceptional, hindi pangkaraniwang. Dahil nasusunog, mga kapatid, yung halaman, pero mga kapatid, hindi po siya natutupok. Amen. Na ang sabi, it is a manifestation of God. Ito po yung kapahayagan ng Diyos, mga kapatid. Amen. It is a theophany, ang ibig sabihin niyan. It is a visible manifestation of God, pero it is a temporary in nature. That is theophany. Tandaan nyo, it is a theophany. Temporary manifestation. Hindi ibig sabihin, Diyos po yun, mga kapatid. Na ngayon, ang mali sa iba, may mga Hari Krishna, na kapag nakakita sila ng halaman na malago, sinasamba na nila. Why? Dahil naisiksik na sa kanilang isipan na ang Diyos ay isang halaman. Okay? But it is only a theophany, pansamantala lang. Amen. Temporarily in nature. Now, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, because this is a manifestation of God, ang sabi ng Panginoon kay Moses sa Exodus chapter 3, verse 1 to 5, mababasa nyo doon, sabi niya, draw not high hither. Sabi ng Panginoon, Moses, hanggang dyan ka na lang. Amen. Dahil sa panahon na yun, nilalapitan niya eh. Kasi curious siya. Nakita siya ito ay exceptional. Hindi pangkaraniwang ito, hindi natutupok, pero lumalapit siya. Pero nagsalita, mga kapatid, yung buhos, ang sabi niya, Moses, hanggang dyan ka na lang. Draw not high hither. Sapagkat ang lugar na kinaroroonan mo, Moses, ay lugar na banal. Kaya tanggalin mo ang iyong sandal mo, sabi ng Panginoon. So ulitin ko, mga kapatid, sa pasimula pa lamang, mga kapatid, at sa pangalawang aklat sa banal na kasulatan, meron na pong inilagay ang Diyos, mga kapatid, na hangganan. There is already a borderline na hindi na tayo dapat tinatawag na lalampas pa doon, mga kapatid. Hindi na pwede tayong tatawid doon, mga kapatid. Amen. Lalong-lalo na kung ating babalikan, mga kapatid, ang ating pong pinaka-text, mga kapatid. Amen. Na ito yung panahon na sa 3 buwan na paglalakbay ng mga Israelita, amen, na lumabas mula sa Ehipto, ay napadpad sila, mga kapatid, sa Sinai, mga kapatid. Amen. Napadpad sila, mga kapatid, sa bundok ng Sinai, mga kapatid. At nagsalita ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses, na kailangan ng mag-set ang Panginoon ng parameter. Kailangan ng mag-set ng Panginoon ng limits, borderline or boundary, if you permit, mga kapatid, sa mga anak ng ating pong Panginoon. Bakit sinabi ito ng Panginoon kay Moses na kailangan nila ng malimitahan? Amen. Praise God. Bakit? Dahil alam natin, mga kapatid, na ang mga Israelita o ang mga tinaguriang anak ng Diyos ay nabuhay sila ng matagal-tagal na panahon na masabi natin it is a life of compromise. Amen. They live a life of compromise. Ang ibig sabihin, dumating talaga sa kanilang buhay, amen, na wala na sa kanila ang tinatawag na distinction. Hindi na makilala kung ano talaga yung anak ng ating pong Panginoon. Dahil biro nyo naman, mga kapatid, ang sabi ng Bible ay 400 long years sila ay naging alipin sa Egypt. So ang ibig sabihin, yung kanilang lifestyle, yung kanilang pamumuhay, mga kapatid, ay tinatawag na kawangis na nila ang Ehipto. Hindi na makita sa kanila na sila ay tinawag ng ating pong Panginoon.
Dahil kung ating titignan at susubaybayan, mga kapatid, amen, ang nakapasok na lang, mga kapatid, ay sabihin natin 20 years old below. Dahil yung mga matatanda, pinagpapatay na sila ng Panginoon doon sa tinatawag na ilang. So means to say, mga kapatid, itong mga generation na ito ay hindi na nila alam, mga kapatid, kung ano talaga yung hangganan ng kanilang tinatawag na paniniwala sa Diyos na tumawag sa kanila, mga kapatid. So, ito mga kapatid, kapag ang Diyos ay tumawag, lagi nating i-consider, mga kapatid, hallelujah, na may mga bagay-bagay na dapat tayong maunawaan. Amen. Sino dito ang naniniwala na siya'y tinawag ng Diyos? Ako lang? Isigaw nga natin kung naniniwala na ikaw ay tinawag ng Diyos. Magsabing amen. Okay, salamat. Nagkakaunawaan tayong lahat. So tinawag tayo ng ating pong Panginoon bilang mga anak niya. Shall we say amen? Galing tayo lahat, mga kapatid, sa mundo. Amen. At namuhay tayo, mga kapatid, na alam nyo na ang ibig kong sabihin. May kanya-kanya tayong tinatawag na mga kinagigiliwang gawain noon. Amen. May mga bisyo tayo bago tayo nakakilala sa ating pong Panginoon. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, dahil inahon tayo mula sa kadiliman at dinala tayo sa kagilagilalas na kaliwanagan ng ating pong Panginoon. Kaya ulitin ko, kung alam mo, kung nauunawaan mo na ikaw ay tinawag ng Diyos o tinatawag ng ating pong Panginoon, kailangan mong maunawaan ang mga bagay-bagay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na kapag ang Diyos ay ihahayag niya o magpapakilala siya sa iyo, mga kapatid, ay kailangan mong makinig sa sasabihin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Yes. Una, mga kapatid, tatawagin ka. Kapag tinawag ka ng Diyos, and the second, mga kapatid, magpapakilala siya. Diba? Ganun kay Moses Nung tinawag siya ng Panginoon, mga kapatid, maraming alibay. Maraming tinatawag na, alam nyo na, dahilan. Sabi niya, maraming excuses. Sabi niya, hindi ako marunong manalita. Pautal-utal ako, yung kapatid ko na lang. Pero walang magawa, mga kapatid, dahil ang sabi ng Panginoon, bakit sino bang gumawa ng dila mo? Wala tayong pwedeng i-excuse, wala tayong pwedeng i-alibay sa ating pong Panginoon kapag tatawagin tayo. Hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, wala akong alam. No! Kapag tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, regardless yung educational background mo, regardless yung environmental background mo, mga kapatid, regardless yung upbringing mo, mga kapatid, amen, kahit mamamatay, langgam ka pa, kahit mamamatay, pusa ka pa. Ang ibig kong sabihin, kahit gaano pa kasama, mga kapatid, kapag tatawagin ka ng Diyos, mga kapatid, amen, you need to attend. Kailangan mong tinatawag na makinig, mga kapatid. Dahil magpapakilala ang ating pong Panginoon. Kaya nga sabi ni Moses, Panginoon, ano ang aking sasabihin? Ano ang ipapakilala ko na pangalan mo? Sabi ng Panginoon, sabihin mo, ako, si ako nga. Diba? Ako, si ako nga. I am that I am. Pangalan ba yan? Hindi niya sinabing, ako si Jehovah. Hindi. Sabihin mo, ako nga, mga kapatid. So, tandaan natin, mga kapatid, amen, kapag ipapahayag at magpapakilala ang ating pong Panginoon, laging narito, mga kapatid, ang mga pattern na dapat natin pong maunawaan. Una, nandyan yung tinatawag na tawag ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Bible in the book of Deuteronomy, Hear, O Israel. Diba? Yes. In Deuteronomy chapter 6 verse 4, dinggin mo, O Israel. So you need to listen. Dahil may pagtawag ang ating pong Panginoon. Then after the call, here it is, ang sabi ng Panginoon, the Lord our God is one Lord. Yes, mga kapatid. Dinggin mo, Israel.
ang Panginoong mong Diyos ay nag-iisang Panginoon. Kaya nga hindi po dalawa, hindi po tatlo, mga kapatid. Hindi po marami ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nag-iisa ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. At pagkatapos may reveal ang ating pong Panginoon, amen, man must be prepared for the revelation. Amen. Man must be prepared for the revelation. Alam ko, mga kapatid, kultura natin ito. Na kapag alam natin na may bibisita sa ating mga tahanan, naghahanda tayo. Di ba? Yes. Kahit nga ang isang binata kapag alam niyang may special na dadalaw sa kanyang bahay, kahit hindi mo alam na naglilinis yan, maglilinis yan. Ang isang dalaga, kapag alam niyang may special na dadalaw sa kanyang bahay, maglilinis yan. Magpre-prepare yan, maghahanda yan. Kasanayan na natin yan. Customary natin yan. Di ba? Lalo na kung bibisita, mga kapatid, ang isang kandidato, mga kapatid. Eleksyon na naman. Nasaan ka? Sa tamang daan o sa 500? Kukunti nang nabibili ng 500. Marami na naman ang nagpaparamdam, pabulong-bulong, handak tumalilipatan, di ba? Diba? Marami na ba? Baka mamaya, pati ako, gugulatin nyo rin. Ewan ko ba, mga kapatid, ang lahat na naman ng post sa Facebook ay gugulatin. Kaya yung mga anak, sana gugulatin nyo. Kung dati hindi ka nagbabasa ng Bible, pakita mo nagbabasa ka ng Bible. Kung dati hindi ka nagpre-pray, anak, gugulatin mo si pastor. Amen, nagba-Bible study ka. Yun yung maganda, mga kapatid, hindi yung magpopos ka, matid, natatakbo ka na kandidato. Kung ano-ano ang panggugulat na gagawin mo. Ulitin ko, mga kapatid. Amen, we need to prepare, mga kapatid. Amen, sa ipapahayag ng Diyos, na kung paano tayo naghahanda, kung alam natin na espesyal na bisita ang dadalaw sa ating bahay. Amen. Kahit nga yung kakaisang manok na, mapig, kung alam mong paborito niya. Amen, yung tinatawag na tinolang native na manok, awanti, pamupamusyan dito yan. Talagang apart yan. Yes. Kung alam mong paborito niya, mga kapatid, hahanapan mo talaga dahil special siya Di ba? Ganon tayo tinatawag na ka-hospitable, mga kapatid. Amen. At kapag naghanda tayo, sabi nga nila, very sumptuous pa yung mga pagkain. Ang dami, mga kapatid. Di ba? Nung kailan yun? Ilan lang kaming kumain, mga kapatid? Ilan tayo? 12 tayo, mga kapatid. Tapos 10 pizza, mga kapatid, na family size yung kakainin mo. Woo! Sabi ko, buti sana, mga kapatid, ay yung katawan ko ay kagaya ng mga sinasabi ko, mga kapatid. Amen. Bahala na kayong bumasa doon. Kaya tandaan natin, mga kapatid, kung paano tayo naghahanda kapag meron tayong bisitang inaasahang darating. Ganon din, mga kapatid, ang ating puso. Amen. Para ang Diyos na darating, mga kapatid, hallelujah, ay hindi tayo magugulantang, kundi mabibigyan siya ng daan, mga kapatid, na kapag siya'y kumatok, mga kapatid, amen, malaya tayong papasukin siya, mga kapatid. Amen. Yes. Paano mangyayari, mga kapatid, na mapapasok natin, amen, ang Diyos sa ating buhay? Napakasimple lang. Amen. Mapapakinggan mo, mga kapatid, ang Diyos sa mga lingkod ng Diyos. They will introduce to you. Pero, kapag inintroduce sa iyo ang Diyos, kailangan ka rin magkaroon ng kagutuman sa Diyos. Dahil kahit gaano pinakilala sa iyo ng Diyos ay pag-ibig, ang Diyos, mga kapatid, ay gumagawa ng milagro. If you are not hunger with it, mga kapatid, wala ring saysay. Kaya nga ang iba, pumapasok dito yung salita ng Diyos, lumalapas din dyan. Amen. Kaya nga laging may ginagamit ang ating pong Panginoon.
and at the same time, yung sarili po natin. At mangyayari, mga kapatid, ang bagay na ito, sabi nga, kung nandyan lagi yung pagtalima natin, o sa Tagalog, na iba matid, pagsunod natin sa salita ng ating pong Panginoon. Yes. Being prepared will be accomplished, sabi nga, amen, by readiness at the right time. By readiness at the right time. Amen. Kaya nga, there is something, mga kapatid, about you. There is something about me. There is something about us, mga kapatid, that we must understand about the Word of God. Dapat nating maunawaan, mga kapatid. Ang sabi ni Santiago, sa Santiago 1, versikulo 21, kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at marunuming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Ang sabi po, ang makapagliligtas sa atin, hindi po yung United Pentecostal Church. Ang makapagliligtas sa atin, mga kapatid, yung salita ng Diyos na naitanim sa atin. Tandaan natin yung salita na ating pinapakinggan, yung salita na ating isinasapamuhay, sinusunod na kahit nahihirapan, na kahit hindi natin nauunawaan. Di ba? Iwan ko ba? Di ba ang bata, sumusunod na lang siyang kusa, kahit hindi niya nauunawaan ang sinasabi ng kanyang mga magulang. Pero itong problema natin, nagkaroon lang tayo minsan ng kaalaman kunti, halos hindi na tayo makasunod. Tandaan natin ang salita ng Diyos, maliban na kayo maging kagaya ng bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Ang bata, mahatid sabihan mo, wag. Kung sinabing wag, kahit walang explanation, susunod na lang yan. Ganon siya ka-dependent, mga kapatid. Ganon siya ka-trusted, mga kapatid, sa nagsabi sa kanya. Dahil alam niya na yung pinapagawa at hindi pinapagawa sa kanya ay ikabubuti niya, mga kapatid. Kaya nga, if we are willing to incorporate, mga kapatid, the engrafted Word of God into our lives, tandaan natin, amen, hallelujah, makakapamuhay tayo ng mas mataas sa kasalanan, mga kapatid. At alam natin, hallelujah, masusumpungan natin isang araw ang kaluluwa natin nandun na sa trono ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Yes, sumunod lang. Sumunod lang. Now, mga kapatid, in Exodus chapter 19, verse 12 na ating pinaka-text, mga kapatid, nabasa natin, mapansin natin doon yung word na bounds. Amen. Na kapag sa NIV version, mga kapatid, yung bounds na yon ay pinalitan po ng word na limits. Amen. At sa American Standard Version, yung bounds na yon napalitan ng borders. Amen. Hindi yung tumitira sa bahay nyo. Iba po yun. And sa New Living Translation, ang sabi niya, boundary lines. Amen. And sa Moffats, meron pang Moffats eh. Sabi niya, mark of the mountain. So mark of the mountain, mga kapatid. Now, bakit sinabi ng Panginoon na kailangan maglagay ng limit? Bakit sinabi ng Panginoon na kailangan maglagay ng boundary line? Bakit sinabi ng Panginoon na maglagay ka ng borders, Moses? Amen, nandito na sila sa Sinai. But you need to put a borders. You need to put a limits. Baka sila ay lumampas. Baka sila ay makalapit ng lubusan. Amen. So, ang boundaries, mga kapatid na ito, amen, literally, kung unaanawaan natin, para maging secured, para maging safety, ang ating pong mga buhay. Amen. Tandaan natin, borders, or limitation, or boundary, ay hindi po nailigay yan, mga kapatid, amen, para tayo ay limitahan. Amen.
No, mga kapatid. There are boundaries being set, mga kapatid, for us to be saved. Para tayo ay mananatiling ligtas. Tandaan natin, ang kaligtasan natin, amen, may past, may present, at may future. Amen. Hindi pwedeng ligtas ka ngayon, bukas, o mamaya hindi ka naligtas. Kailangan natin siguraduhin, amen, na bukas makalawa o anong araw dapat ligtas ka. Why? You are confined in the boundary line. Nandun ka. Hindi ka lumalampas. Hindi ka umaalis doon, mga kapatid. So tandaan natin, mga kapatid, na bilang mga iglesia, mga kaluluwang tinawag ng ating pong Panginoon, may mga boundaries, amen, para tayo ay mailigtas, mga kapatid, sa tinatawag na creeping spirit na nagmumula sa mundo, mga kapatid. Amen. May mga espiritu po na nasa mundo. Anong sabi ng Panginoon? Huwag niyong mahalin ang mundo, maging ang mga bagay na nasa mundo. Parang iba yata, pastor, di ba? Paborito ko pa naman yun, for God so loved the world. Minahal nga ng Panginoon yung mundo, tapos sasabihin mo, pastor, love not the world. Huwag tayong makonfuse doon. Dahil yung word doon sa John 3:16, it talks about the inhabitants. Lahat ng tao, mahal tayo ng Panginoon. Pero yung world, mga kapatid, sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, yung sistema na kumikilos sa mundo. Sabi nyo, huwag mahalin ang mundo, maging ang mga bagay na nasa mundo. Sapagkat ang sino mang nagmamahal sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Sapagkat ang nasa mundo ay ano? Layaw ng laman. Lust of the eyes, at yung kapalaluan sa buhay. Lahat ng bagay na ito ay nasa mundo, mga kapatid. And we cannot afford, mga kapatid. Amen. At hindi tayo tinatawag na magiging at ease. Na mamaya, mga kapatid, hindi na po tayo ma-identify at wala na, mga kapatid, sa ating buhay ang mensahe ng salita ng ating pong Panginoon. Tandaan natin, amen, ang mga tao ngayon sa sobrang abala, wala na silang panahon na maraming na magbabasa ng salita ng Diyos. Pero tinawag ka ng ating pong Panginoon that you should stand your ground. Kailangan mong tayuan ang salita ng ating pong Panginoon nang sa gayon saan ka man dalhin ng ating pong Panginoon. Amen, nandyan pa rin ang mensahe ng Diyos. Yan ang tunay na naglilingkod sa anak ng ating pong Panginoon. At kung ma-recognize naman tayo ng ganyan, mga kapatid, ay huwag mo naman bulungan. Yung katabi mo na nagsabi, huwag kang maingay. Baka nahihiya kayo, mga kapatid, na makilala kayong anak ng Diyos. Pumili ka. Yung makilala kang anak ng Diyos o anak ng demonyo. Saan ka masaya dyan? O, di ba? Kapag sinabihan, wow, ito yung anak ng Diyos. Huwag mo nang sabihin, atin na lang yan. Hindi, kapag sinabing anak ka ng Diyos, magpasalamat ka. Ibalik mo ang kalwalhatian sa ating pong Panginoon dahil nakikita sa iyo ang salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Huwag natin walain, amen, ang ating identity. Huwag natin walain ang mensahe ng ating pong Panginoon, mga kapatid. So, Moses was instructed to set up the borders. Amen. Ulitin ko, Moses. Hindi ko sinasabi ito, dahil pastor ako. Dahil si Moses, isa din siyang pastor, mga kapatid. Amen. He set the boundary, mga kapatid. So, trabaho ni Moses, mga kapatid, na maglagay ng boundary line sa mga anak ng ating pong Panginoon. Now, nakasalalay kay Moses, mga kapatid, amen, kung saan ang simula ng bundok at saan ang hangganan ng bundok.
Amen. Dahil ako'y naniniwala, mga kapatid, hindi po naglagay ng bakod doon. Hindi po nila naglagay ng tinatawag na pader doon, mga kapatid, na dito. No. Maaring may mga itinuro na lang, mga kapatid, na mga kahoy. O maaring may mga itinuro na lang na mga bato, mga kapatid. O eto ang boundary dito. Sa bahaging ito, dito rin, hindi na dapat tinatawag na mag-cross dito ang mga anak ng Diyos. Tandaan nyo, mga kapatid, sinalitala ng ating Panginoon, walang manual, walang guidebook, mga kapatid. Amen. Kung saan magsisimula at kung saan matatapos ang bundok, mga kapatid. Amen. Pero, sabi nga, but as God was going to speak directly to the people, amen, ine-expect niya na si Moses ang maglagay ng boundary, mga kapatid. Amen. Sa kanyang mga anak, mga kapatid. And I know for sure na ganun ang puso ni Moses. Ayaw niyang mapahamak ang mga anak ng Diyos. I know for sure. Amen. Na sa kanyang tinatawag na burden. Amen. Sa mga anak ng ating pong Panginoon, alam natin ilang beses na ang Panginoon, si Moses ay tinatawag na namagitan. Dahil sa sobrang sakit ng ulo, sakit sa ulo, mga kapatid ni Moses, ang mga anak ng Diyos, sinabihan na nga siya ng Panginoon, Moses, umalis ka dyan. Umalis ka dyan. At pagpapatayin ko na silang lahat. Nabasa niyo ba yun, mga kapatid? Pero Martin, nandun pa rin si Moses. Namamagitan siya. Huwag, Panginoon. So, what I mean, mga kapatid, kung sinabi ng Panginoon, bundok, I know dahil sa sobrang pag-iingat ni Moses, amen, sa mga anak ng Diyos, amen, talagang nilagyan pa niya ng adjustment. Nakita na niya yung bundok, mga kapatid, pero hindi niya isinagad doon sa pinakabundok. Maaring nagbigay pa siya ng mas malayo pang adjustment para sa mga anak ng ating pong Panginoon. Dahil ayaw niya, mga kapatid, na mapahamak sila, mga kapatid. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, amen, kung mayroong lalampas doon, amen, sa tinatawag na border na yon, ito, amen, tao man o hayop, ay kailangan patayin. Sa pamamagitan ng bato, mga kapatid, sa pamamagitan ng tinatawag na trust. Alam mo yung gayang, matid, or yung tinatawag na dart, mga kapatid. So, God, mga kapatid, honor, amen, the borderline. Amen, hallelujah, na inilagay ni Moses, mga kapatid. Kaya kailangan nating maunawaan, mga kapatid, hallelujah, na kapag ang Diyos, amen, ay bababa mula sa langit, mga kapatid, amen, nandiyan yung tinatawag na hindi natin ma-imagine na kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, na siyang maihahayag. Kaya basahin mo ang Book of Exodus, basahin mo ang Book of Hebrews. Ang sabi doon, kapag bumababa at nagsasalita ang ating pong Panginoon, anong sabi ng Bible? Umuuga ang buong bundok. Amen. At hindi lang umuuga, nagkakaroon ng kidlat, nagkakaroon ng kulog. Sino dito ang takot sa kidlat? Ha? Sinong dito takot sa kulog? Ha? At ang sabi nga ng banal na kasulatan, sa sobrang tinatawag na takot ng mga tao because of the shaking, mga kapatid, dahil sa pag-uga, kapag nagsasalita directly ang Panginoon kay Moses. Amen. Kumikidlat, kumukulog, ang sabi nila kay Moses, pahintuin mo na ang Diyos. Dahil alam nila na ganun kapangyarihan. Biro mo, bundok, umuuga. Salita pa lang. Sino dito kapag nagsalita sa bahay, talagang aglulumang damin. Kaslakay lang bisokol. Meron ba ganyan, mga kapatid, sa inyo? Kapag nagsalita, siguro wala naman ng bahay dito na kapag umakyat dahil galit na galit tapos yung bahay, wala naman na sigurong ganun. Pero matid, sa Bible, kapag nagsalita, basahin nyo ang Hebrews at Exodus, umuuga.
At sabi ng mga tao kay Moses, Moses, pahintuin mo na ang Diyos. Ito na lang, anuman ang sabihin ng Diyos na gagawin namin, gagawin namin. Para matigil na ang ating pong Panginoon. Yan yung sinabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, kung babasahin natin ng lubusan, amen, ang tinatawag na Exodus, mga kapatid. Dahil chapter 19, pansin natin, chapter 20, 10 Commandments. At sumunod na, mga kapatid, ang mga moral laws sa mga susunod pang mga chapter, mga kapatid. So imagine the glory, the shaking, the thunder, the lightning, the sound of the trumpets, the voice of God, mga kapatid. Nang isip, mga kapatid, ng mga anak ng Diyos na kapag tayo ay tinatawag na lalampas doon, ay papatayin tayo. Amen. Papatayin tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi yun ang sinabi ng Bible. God Himself will not kill the people. Di ba? Hindi ang Diyos mismo ang papatay, mga kapatid, sa mga tao na lalampas. Bagkus sinabihan, ikaw, Moses, ang papatay sa kanila. Sabi, if anyone crosses or if anyone touches the mountain, sabi ng Panginoon, you will kill them, Moses. Batuhin mo sila, Moses, at kailangan mong tusukin na kagaya ng fishbowl, kikiam bowl, chicken bowl. So, mga kapatid, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Now, binasa ko, mga kapatid, talagang sinubaybayan ko, mayroon bang nakapag-cross sa border? Basahin nyo, mga kapatid, wala pong nakapag-cross sa border. Amen, wala pong lumampas doon. Dahil kahit sinong magulang, kahit sinong kapatid, kahit sinong mabuting kaibigan, kung alam mo na ikakapahamak na niya, yung pupuntahan niya, hindi mo ipagtutulakan yan. Kung mabuti kang kaibigan. Yes. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Hindi lang responsibilidad ng lingkod ng Diyos. Responsibilidad din ng bawat isa na bantayan ang ating pong mga sarili at bantayan ang ating kapwa-kapatid sa ating pong Panginoon. Na hindi nag-confess ang anak mo, tatay, nanay, adik ako. Ha? Saan mo natutunan yan? Tapos sa bandang uli, sige anak, ipagpatuloy mo na lang. Meron bang ganun? Wala, mapatid. Yes. No one and nobody wants your brother and sister will perish. Ako, tayong lahat, mga kapatid, it is our responsibility. Kaya alam ko ganun sila ka-responsibilidad dahil ayaw nilang may mapahamak sa bawat isa sa kanila. Maybe may mga time, may mga ali-aligid because of curiosity. Di ba? May mga ganun kasi curiosity minsan, di ba? Ha? Dahil curious, sinabi na nga, don't touch, basa pa ang pintura. Wait, paint. Wet, paint, sabi niya. Sige nga. Ay, basa nga. Diba? Na-curious. Sabi na nga, huwag galawin, basa pa ang pintura. Ewan ko ba, mapatid, parang nananadya pa, ano? Di ba? Shall we say amen? So, it is a responsibility bilang mga isang katawan ng ating pong Panginoon. Responsibilidad ng bawat isa sa atin na proteksyonan ang bundok ng ating pong Panginoon. Na proteksyonan, mapatid, ang presensya ng ating pong Panginoon. Pag ito ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid. Amen. If, sabi niya, I'm not going to protect my glory. Amen. God Himself will not protect
His glory. No. Hindi siya. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ako ang papatay, Moses. Ikaw ang papatay. Para alam mo kung gaano kabigat ang responsibilidad. And I'm not going to protect my glory. Amen. Ito, mapatid, if it is going to be protected at all, it is up to the people to do it. Kung mayroon mang magproproteksyon sa kaluwalhatian ng Diyos, amen, tandaan natin, hindi ang Diyos ang magproprotect sa kanyang kaluwalhatian. Tayo na nakakilala sa Kanya ang magproprotect sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Yes. Hindi siya, mapatid, literally ang magsabi that how glory He is, but is nasa atin na napakadakila ang Diyos. Amen, na kumilos sa ating mga buhay. Kaya nakakalungkot marami ngayon, amen, mga simbahan na halos hindi na maramdaman yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Parang wala na ang presensya ng ating pong Panginoon. Why? They don't care, mapatid. Amen. Wala silang pakialam. Amen. They don't care. They don't care enough to protect the glory of God. Kaya ito ang ugali ng Diyos, mga kapatid. Listen, mapatid. This is the attitude of God. If it isn't important enough to you to protect it, I will simply remove it. Amen. Ano daw, mga kapatid? Kung hindi ito, mga kapatid, mahalaga sa atin at hindi natin ito kayang proteksyonan, ang gagawin ng Diyos ay tatanggalin niya. Tatanggalin ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ito ang sabi ng Panginoon, kung basahin niyo, mapatid, ang 7 churches sa Book of Revelation, chapter 2 and chapter 3. Ang sabi ng Panginoon, I will remove the 7 candlestick. Ang 7 candlestick na yan, mapatid, it talks about the glory of God. So ang ibig sabihin, kung tayo hindi natin kayang ingatan ang kaluwalhatian ng ating pong Panginoon, ang Diyos mismo ang aalis. Tatanggalin niya ang kanyang presensya. Marami minsan nagsasabi, nasaan na ang mga milagro? Nasaan na ang mga tinatawag na signs and wonders, mga kapatid? Amen. Hindi dapat yun ang ating tanungin, mga kapatid. Ang dapat nating tanungin sa mga churches ngayon, where are now the borders? Nasaan na ang mga boundary? Dahil ako'y naniniwala kung tayo mananatiling nabubuhay, amen, sa borderline na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na hindi tayo nag-cross doon. Ang milagro ay kusang nakikita ng ating mga mata that even you yourself, mga kapatid, ay maging source na ikaw ang pagmumulan na talagang may milagro na nangyayari, mga kapatid, sa ating pong mga kapanahunan. Sabi ng Panginoon, I will not protect my glory. Kung hindi natin kayang proteksyonan, ito ang Panginoon. Maghahanap siya ng iba na mag-iingat sa kaluwalhatian ng Diyos. Maghahanap ng iba ang Diyos, mga kapatid, na magmamahal, hallelujah, ng lubusan sa Kanya. Magmamahal sa Kanyang mga salita. Amen. Maghahanap ng Diyos, mga kapatid, ng kaluluwa, amen, na magbibigay kaluguran sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. If you don't protect the glory of God in your life, amen, there will be someone, there will be somebody, somewhere, amen, who will protect the glory of God. Amen. Huwag natin tinatawag na sayangin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ang maganda, mapatid, kung nakikita na natin na nasa atin ang glory ng ating pong Panginoon. Sana mag-produce pa tayo kaysa yung tatanggalin sa atin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon at ibabaling na lang niya sa iba yung seryoso at totoo talaga na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes. God is looking for someone and somebody
to love Him, to walk within the bounds of His Word, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At hindi tinatawag na magre-resist or magre-react sa salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Means to say they are going to be willing to keep the fences. Meron akong nabasa, mga kapatid, na kwento ng isang pastor, mga kapatid, si Larry Brooks. Si Larry Brooks, mga kapatid, siyang apostolic preacher. Amen. Noong mga 1970s. Amen. At sa kanyang aklat, mga kapatid, na what a difference a line can make. Kaya dyan ko kinuha, mga kapatid, yung title ko na What a Difference a Borderline Can Make. Amen. Noong 1800s, mga kapatid, meron po silang medyo bigat na hamon during those times, mga kapatid. Amen. Sa part ng Amerika, sa kakulangan ng tinatawag na fence. Amen. At during these years, mga kapatid, ito ang malaking topic, mga kapatid, sa mga newspaper about fencing. Amen. Sa mga rangeland, mga kapatid, on that western country. Kapag sinabing rangeland, mga pastulan, at ang mga pinapastol nila doon, mga kapatid, ay mga baka, mga longhorn Texans, ang ibig sabihin yan, mga baka na malalaking lahi, mga kapatid. Now, mga kapatid, a decade after the Civil War, mga kapatid, ay naglabas sila, mga kapatid, na mga, sabihin na nating mga patent na mga fences. At ang mga patent na fences na ito ay mga barbed wire. So, nakakita na kayo ng barbed wire? So, during that time, mga kapatid, amen, na nagsimula ang tinatawag na barbed wire na fence. Now, dahil ito ay bago at curious pa, mga kapatid, ang karamihan sa mga farmers, mga ranchers, ayaw nilang bumili, mga kapatid, ng barbed wire. Amen. Ang isip nila ay, paano mo haharangan ang tinatawag na 1,000 pound Texas longhorn na baka sa pamamagitan ng tinatawag na barbed wire lang. So, ang ibig sabihin, para sa kanila nung ini-introduce ito ay parang kahibangan, parang kabaliwan ang bumili, mga kapatid, ng tinatawag na barbed wire na kasi napakanipis lang. Amen. Now, mga kapatid, meron pong isang young people doon. He was a depressed young man. Nang pangalan niya ay John Warner Gates. Na wala man lang siyang mabintahan, mga kapatid, ng mga barbed wire na nasa company siya ni Joseph Glidden. Wala siyang mabentahan na barbed wire, mga kapatid, not even, sabi niya, in the cattle town of San Antonio, Texas. Doon mismo, wala siyang mabentahan, mga kapatid. Mura naman. Hindi gustong bilhin ng mga tao. Amen. Dahil sino ba naman, sabi nila, bibili niyan, ang nipis-nipis, ang mga baka ay 1,005 pound per cattle. Amen. Now, mati dahil sa kanyang depression, wala siyang tinatawag na mapigbintahan. Isang araw, nandun siya sa plaza or sa town, may nakita siya doon, mga kapatid, na isang malawak na area. At nag-hire siya ng mga tao, naglagay ng poste. Lagay siya ng poste, mga kapatid. Nung maglagay siya ng poste, mga kapatid, amen, pinlagyan din niya, mga kapatid, ng 6 na strand ng barbed wire. Lawak, mga kapatid. At in-announce niya, sinabi niya sa mga tao, "Hali kayo, panuorin ninyo.
So, nag-set siya ng araw, mga kapatid. Now, mga kapatid, kinausap niya yung mga farmers, mga kapatid, yung mga may-ari ng mga cattle, na papasukin doon, mga kapatid, ang tinatawag na mga baka, mga kapatid, sa area na yon na binakuran niya. So, ang mga tao sumisigaw, mga kapatid. Parang sinasabihan pa si John Warner Gates na baliw, mga kapatid, sino ang pwedeng maka-hold sa mga malalaking baka na yan, sa pamamagitan lang na napakanipis na yan. So, eto nung papasok ang mga baka, talaga nagtatakbuhan sila. Nagtatakbuhan. Pagpasok nila, mga kapatid, siyempre, kanilang binabangga, mga kapatid, yung barbed wire. So, pagdikit ng kanilang katawan, mga kapatid, ng ganun, umiikot sila. Bumabalik sila lahat, mga kapatid. Hanggang na-confine sila sa loob, mga kapatid, ng tinatawag na fence na yan. And since that day, mga kapatid, hallelujah, because of that experiment, mga kapatid, John kumita, mga kapatid, itong tinatawag na itong Glidden, Joseph Glidden Company, mga kapatid, na siyang gumawa ng tinatawag na barbed wire, mga kapatid. In that year, mga kapatid, amen, nakabenta sila, mga kapatid, 1870 for 10,000 pounds of barbed wire. In that same year, and in 1880, mga kapatid, 6 years after, nakabenta sila ng 80,500,000 pounds of barbed wire. Na itong si Joseph Warner Gates, matid biglang yaman siya kasama ang kanyang tinatawag na kumpanya. So, makita natin, matid, gaano tinatawag na kahalaga ang tinatawag na borders sa isang church. Amen. Malapit na akong magtapos. Amen. Praise God. Will you flash, sister, Proverbs chapter 24-29 sa Tagalog. Church, we need to care for the borders. Kailangan natin bantayan ang mga hangganan. Tagalog. Huwag mong sabihin, gagawin kong gayon sa kanya na gaya ng ginawa niya sa akin. Aking ibibigay sa tao ang ayon sa kanyang gawa. Verse 30. Tuloy mo hanggang 34 yan, sister. Ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad at sa tabi ng ibabaw niyaon, balik, 30. Ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa unawa. At narito tinubo ang lahat ng mga tinik. Ang ibabaw niyaon ay natakpan ng mga dawag at ang bakod na bato ay nabagsak. Ako nga'y tumingin at aking binulay na mabuti. Aking nakita at tumanggap ako ng turo. Kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Gayon darating ang iyong karalitaan na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang nasasandatahang tao, mga kapatid. We need to care for the borders. Kailangan natin bantayan, mga kapatid. Huwag natin pahintulutan, matid, na babagsak ang mga hangganan, mga kapatid. And to conclude again, mga kapatid, hallelujah, God is not pleased with the destruction of our wall. God is not pleased. Mayroon tayong mga tinatawag na dapat ingatan. Ako'y naniniwala na kung si Achan, mga kapatid, ay mayroong border, hindi sana siya namatay kasama ang kanyang pamilya. Bakit?
Pinagnanakaw niya, mga kapatid, yung mga bagay na sinabi ng Panginoon na huwag nakawin, huwag kunin. At dahil dito, mga kapatid, pinatay siya kasama ang kanyang pamilya. Si King Saul, the first king of Israel, kung meron lang siyang border, ito mga kapatid, yung sabi kanina, between our reputation and tinatawag na yung reputation ng church. Amen. Si Saulo, meron siyang reputation. Amen. Iniingatan niya yon. Maganda pa ang kanyang hangarin, maganda ang kanyang layunin. Ialay din naman sa Panginoon ang mga matatabang tupa na yon. Pero sabi nga ng Panginoon, ang pagsunod ay mas mainam kaysa pag-aalay. So kung sumunod sana, mga kapatid, si Saul, napakaganda sana, na-preserve sana, mga kapatid, ang kanyang throne. Dahil tingnan nyo, mga kapatid, aside from Saul, wala nang sumunod na hari from the tribe of Benjamin. Wala na, mga kapatid. Why? Because he reject the word of God. Sinaway niya ang salita ng ating pong Panginoon. Biro nyo, isa sanang napakagandang opportunity. Benjamin is the least tribe among the 12 tribes of Israel. Ngayon, kapag marami kang tinatawag na kapamilya at tatakbo ka na kandidato, may panigurado kang mananalo ka. Pero kapag kokonti kayo at wala kang pera, hindi mo kayang bumayad, sorry na lang, talong-talo ka. Pero tandaan niyo, mapatid, Benjamin is the least tribe among the 12 tribes of Israel. Na dito galing, mapatid, ang unang hari ng bansang Israel. Pero anong nangyari? He reject the word of God. He crossed the border, mga kapatid. Amen. Hindi siya tumunod sa salita ng ating pong Panginoon. Hindi na i-save ang kanyang family. At hindi rin na i-save ang trono, mga kapatid, ni King Saul. Si Samson, ako'y naniniwala kung meron lang border si Samson, pwede niya sanang i-rewrote ang istorya ng kanyang buhay. Pero hindi, mga kapatid, sa bandang huli ng kanyang buhay, sabi niya, Panginoon, ibalik mo ang aking lakas na pwede akong, kahit na mamatay ako sa piling ng aking mga kaaway. Oh, what a sad story, mga kapatid. Yung namatay siya, pero kasama siyang namatay sa piling ng kanyang mga kaaway. Amen. And to conclude this sermon, mga kapatid, again, I would like to get again some parts, kapatid, what a difference a lie can make. Amen. Sa aklat ni Larry Booker, mga kapatid. Nasabi doon, the tragedy of a fenceless flock, mga kapatid. One time, sinabi niya, kapatid, na dumalo siya sa tinatawag na conference. At sa conference na ito, kapatid, mayroon pong inatasan doon. Amen, na isang lingkod ng Diyos, mga kapatid, amen, na magsalita with regard sa kanyang karanasan. Kung gaano kahalaga ang tinatawag na panatiliin ang holy living sa loob ng church, mga kapatid. Na ang taong ito na nagsalita during that time, kapatid, ang membership ng kanyang local congregation ay 600 in number. So marami-rami na, kapatid. Mga 1970s, kung mayroon kang ganyang congregation, marami-rami na, mga kapatid. So, now, kapatid, nangyari, kapatid, ibinaba nila, mga kapatid, ang tinatawag na holy living. Nawala ang standard, mga kapatid. At ito ang nangyari, mga kapatid. Unti-unting bumagsak. Unti-unting tinatawag na nawala ang identity ng church. Na alam nyo, kapatid, may bagay, bago nangyari ito, kinausap siya ng ating pong Panginoon. Sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagbili niya ng isang property. Na sa pagbili niya ng property, mga kapatid, mayroon palang koneksyon na mangyayari, mga kapatid, sa church na kanyang pinagpapasturan. Bumili siya ng property, mga kapatid, at ang ginawa niya, yung property na binili niya para paglagyan niya, mga kapatid, ng mga tupa. Dahil pastor siya. So, bumili siya ng property,
binakuran niya, mga kapatid, yung portion. At sa portion na yon, mga kapatid, nilagay niya sa gitna, naglagay siya ng pagkain at inumin ng mga tupa. With his amazement, sabi niya, napakabuti naman, napakabait naman na tao. Itong binilhan ko ng tinatawag na tupa dahil sinamahan pa niya ng free na kambing. So, on the first hand, sabi niya, napakabuting tao ng taong ito. Ang binili ko lang tupa, may libre pang mga kambing. So, inilagay niya, mga kapatid, sa gitna. Amen. May pagkain, may inumin. Kinaumagahan, nung binisita niya, ang mga tupa at kambing, mga kapatid, ay nasa labas ng fence na ginawa niya. At agar-arab da, ijerwar, ayanti, inaladan na. So, tinignan niya na sanang sira, inayos niya. Then he managed na papapasok ulit ang tupa at kambing. Kinaumagahan, mga kapatid, pagpunta niya doon, nasira ulit, mga kapatid, yung tinatawag na fence na ginawa niya. So, na-observe niya, sabi niya siguro, lumalabas sila, sinisira nila yung bakod, dahil mas masarap yung damo na nandun sa paligid na pinupuntahan nila. So, ang ginawa niya, pinalikan niya ulit, mga kapatid, yung fence. Pinalikan niya, para masakop matid yung pag-araban da. So, ginawa niya, pinasok ulit. So, kinaumagahan, mga kapatid, pagpunta niya para bisitahin ulit ang kanyang tinatawag na mga alaga, nandun ulit sila sa bandang labas ng kanyang alaga. How many times, mga kapatid, ganun he-repair, pinapasok niya. Kinabukasan, mga kapatid, nasisira, mga kapatid. Many times, maraming beses. At ang mga salita niya, mga kapatid, amen, sabi niya, ito yung sabi niya una, at that time, the pastor thought this was kindness. Sabi niya, but he soon realized why the goats were free. Amen. Na-realize niya, mga kapatid, sa bandang huli, bakit free ang mga kambing. Paulit-ulit na nangyayari, nakakalabas sila. Sabi niya, sinabi na lang niya sa kanyang sarili, he said to himself, now you will be happy. This is what you wanted. Sinabi niya sa mga kambing, kaya pinalawak niya, mga kapatid. Masaya na kayo, sabi niya sa mga tupa. Andiyan na, mas malawak na. So, the following day, nakita niya ulit, mga kapatid. And sabi niya ulit, okay, this is where you want to be. The fence is now big enough to accommodate your desire. Pinalikayan niya ulit, mga kapatid, pero the next day, malaki na yung fence. Nakakalabas pa rin, mga kapatid. As I have said earlier, na akala niya, mga kapatid, na-realize niya bakit free yung kambing na ito. Because they were the instigator. Amen. They were the instigator. They are the one, mapid, na nag-uumpisa na sirahin yung mga bakod para sila'y makalabas doon sa tinatawag na fence na yon, mga kapatid. So here is what happened. Sabi niya sa kanyang sarili, pagod na ako. At halos nabakuran ko na lahat itong property ko. Since, sabi niya, itong property ko, sabi niya, ay mayroon pang mas malaking bakod na malayo-layo na yung bakod. Tatanggalin ko na ng lubusan ang bakod na ito. At isa pa, sabi niya, yung property ko napapalibutan naman ng kalsada na wala namang damo, hindi na siguro sila lalampas doon dahil kalsada naman at wala nang silang pag-iinteresan na kaining damo doon sa kalsada. Pero alam nung nangyari matid kinabukasan, nung ginawa niya ito, tumawag ang isang kapitbahay. Hey, Mr. Preacher, come here. Mayroon kang malaking problema. Ang sabi niya, mga kapatid, sabi ng kanyang kapitbahay, last night, itong mga alaga mo, inatake sila ng mga wild dogs. Pinagpapatay ang mga tupa at lahat ng mga kambing mo. At doon niya nakita, mga kapatid, na-realize niya na dito, mga kapatid, sa pinakita ng Diyos sa pagbili niya ng property,
bago mag-take place, mga kapatid, ang pangyayari. Sir, why? Dahil tinanggal niya ang borderline. Dahil tinanggal niya ang fence. Dahil marahil hindi na siya nangaral, mga kapatid, ng ganitong uri ng... Yes, yan ang gusto niyo. Sige, bahala na kayo. Pero mga kapatid, bilang tinawag ng Diyos, huwag tayong mapagod. Kahit ilang beses pa tayo nagpapaalala, huwag natin ibaba ang ating mga borderline. Huwag natin tanggalin ang mga borderline. Yes, may mga kapatiran, may mga kaluluwa, may mga inaalagaan tayong kaluluwa under our team, under our department, mga kapatid. Pero huwag tayong mapanghinayangan, mapatid. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Tandaan mo, lalago din yan. Baka kayanan din niyang tanggapin, mga kapatid. Anong aral, mga kapatid? Ito lang ang pinakaminsahe dito, mga kapatid. Don't let the borderline fall. Huwag natin hayaan, amen, nababagsak, mga kapatid, ang ating borderline, mga kapatid. Dahil ang sabi niya, fences are not just to keep things in. Ang mga bakod ay hindi lang para ingatan yung mga nasa loob. Bagkus ang fence ay kaya din niyang ingatan, mga kapatid, hallelujah, maging ang mga sasalakay na papasok sa loob, mga kapatid. Church, hallelujah. What a borderline. What a difference a borderline can make. Hallelujah. Alam natin, mga kapatid, kung paano na ngayon ang takbo ng mundo. At kung mayroong mang maitanyag na hari ngayon na bayani, mga kapatid, sa mga huling araw na ito, ay yung mga banal, mga kapatid, ay yung mga kapatiran na kahit ang mundo natin, mga kapatid, halos wala nang tinatawag na standard. Hindi mo na makita, mga kapatid, kung ano talaga ang totoong mananampalataya at hindi mananampalataya, mga kapatid. At alam natin, marami ang nagiging biktima. Amen. Hindi lang sa tinatawag na mga ibang denomination, maging tayo, mga kapatid, nabibiktima tayo na parang tinatawag na wala ng borderline, wala ng boundary line, mga kapatid. Nakakalungkot. Amen. And this is true, napakadaling maunawa, napakadaling mapansin. Amen. That there is already something wrong in a relationship kapag medyo malalim na ang endearment na ginagamit nila, mga kapatid. Amen. Yung hindi pa talaga tumarating, mga kapatid, sa kasalan, pero antindi na ng tawagan nila sa isa't isa. Kulang na lang, mga kapatid, ng ibig sabihin nun. Tayo lahat, mga kapatid, ulitin ko, hindi lahat, mga kapatid, sa iba, maging sa ating organization, napapasok tayo ng mga ganyang tinatawag. Pero ang pinakahiro ngayon, mga kapatid, sa mga huling araw na ito, ay yung mga kapatid sa Panginoon na kayang tayuan kung ano man ang ipinangaral. Buhat pa, mga kapatid, nung sila'y bago pa lang na mananampalataya sa ating pong Panginoon, mga kapatid. What a difference a borderline can make. It's not only my responsibility. It's your responsibility. As I have said, if you're not going to protect the glory of God in your life, tatanggalin yan mismo ng Diyos. At maghahanap ng Diyos ng someone and somebody who cares so much, who loves so much the laws of God. Amen. Naiingatan ang kalwalhatian ng ating pong Panginoon. Tumayo tayong lahat sa oras na ito. Young people, magsisimula ang pasukan. I know, maraming challenge. But you need to protect the glory of God in your lives. Hallelujah. Kailangan mong mahalin ang ating Panginoon ng lubusan. Na regardless, mga kapatid, anuman ang sinasabi ng mundo,
Regardless anuman ang binubulong ng ginagalawang mundo, sana ang mananaig, sana ang maghahari. Mas mahal ko pa rin ang Panginoon. Mas mahal ko pa rin ang kanyang mga salita. Ayaw ko na mawala ang kalulhatian ng Diyos sa aking buhay. Ayaw ko na sa institution na ito, ayaw ko na sa kwarto na ito, walang makilalang anak ng Diyos. Church, tandaan mo, we are all here, tinawag ng ating pong Panginoon. Ang kahihiyan, mga kapatid, ng isa, kahihiyan ng katawan ni Kristo. We need to be responsible. Sabi nga ng awit, lahat ng ating ginagawa, kung i-offer natin sa Panginoon, tatanggapin kaya ng Diyos. Saan tayo pumupunta kung nakikita tayo ng Diyos? Mapli-please kaya ang Diyos sa lugar na ating mga pinupuntahan? Church. Ikaw ang nakakaalam. Alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin ang ating borderline. Alam natin ang ating mga hangganan. Kung gusto mo makita ang milagro ng Diyos sa buhay mo, stay in the borderline. Hindi kailanman mahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos kung lumalampas na tayo, sumasalungat na tayo sa salita ng ating pong Panginoon. What a difference a borderline can make. Tandaan mo, anak ka ng Panginoon. Hindi ka taga-sanlibutan. Tinawag ka ng Diyos para sa langit. Tinawag ka ng Diyos dahil ayaw niya pumunta ka sa kapahamakan. That's why here is His Word. Yan ang ating mga boundary line. Hallelujah. Is anybody in the house today na determinado, determined enough to care about the glory of God in their lives? Huwag tayong maging kagaya ni Samson, mga kapatid. Huwag tayong maging kagaya ni Achan. Huwag tayong maging kagaya ni Saulo. Yes, maaaring may mga preferences tayo. Pero tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, ang pagsunod ay higit sa mga hain. Amen. Kaya kung sumunod din lang tayo sa ating pong Panginoon, sumunod na tayo ng lubusan. Hallelujah. Remember, hallelujah, hallelujah, si Samson, hallelujah, nang hina siya ng lubusan. Hindi dahil, mga kapatid, sa kanyang buhok. But the truth of the matter, nang hina siya ng lubusan, nang lupaypay siya ng lubusan. Because the glory of God already departed from him. Huwag natin ipagpilitan, mga kapatid, na maging tama ang mali. Panatilihin natin kung ano ang tama at panatilihin nating mali ang mali. Protect the glory of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May ibibilang ka ba ng Diyos ngayon, kapatid sa Panginoon? Can you count yourself? Puso ko'y iyong
Are you willing to commit your life? Lord, Buhay ko iyong kahit anong mangyari, Panginoon. O maaring may pagkakataon ng hinat ng lupay-pay ka. kung Hindi pa huli ang lahat. Tumayo ka. Yahweh Tayuan mo ang katotohanan. ay tiyak Tabuyuan mo kung anong mabuti. Tayuan mo kung ano ang kaya-aya sa harapan ng Diyos. ang lahat ng aking ginagawa. Nanyayahan ko ang bawat isa Sa'yo ay na may pagmamalasakit sa ating Panginoon, na may pagmamahal sa ating ang Panginoon. lahat kong lihim. Yes. Oh, Yahweh. Hallelujah, hallelujah. Ay Yes, hallelujah today. tiyak mo ngang Come before Him. nababati. Huwag kang mahiya. It's not about what happened yesterday. Puso ko'y iyong Hallelujah, huwag mong hayaan na hadlangan ka kung ano ang nagawa mo noong mga nakaraang mga panahon. Pagkos ito yung pagkakataon at panahon, Lord. Patawarin mo ako, Ama. Naging mahina ako. Kung lihim, Nasaktan kita. Pero sa oras na ito, Panginoon, narito ako. Nalalaman Bring me back your glory. ang lahat ng aking ginagawa. Bring me back your Sa'yo glory. ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh. Hallelujah, come on. Tiyak mo Hallelujah, ito lang ba, mga kapatid? nalalaman. Ang magko-commit ng kanilang buhay. Salamat, Hallelujah, tandaan natin, mga kapatid, God will not going to protect His glory from you. You are the one to protect the glory of God sa iyong buhay. Hallelujah, huwag mong pahintulutan Salamat, na may babaling ng Diyos ang kanyang mata sa iba, na siyang magpapahalaga sa kalulhatian, na magpapahalaga, hallelujah, sa kadakilaan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat sa'yo. Hallelujah, let's get serious enough. Maging seryoso tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sinisiyasa. Oh, Buhay ko hallelujah, hallelujah. alam. Alam natin, kilala natin ang ating mga sarili. Ang lahat kong Yes, minsan, lihim, lumalampas O tayo. Yahweh. Hallelujah, pero sa mga panahon na yun, tiyak mo ngang maging kagaya ka ni David, restore unto me, Lord, the joy of my salvation. Aking Ibalik mo sa akin, ginagawa. Panginoon. Sa'yo Hallelujah. ay hindi lingid. Oh, yes, oh God. Ang Lord, oh lahat God, kong hawakan mo lihim, ang buhay O ng kapatid na ito. Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat
ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Tumayo tayong lahat sa oras na ito, mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, oh God. Hallelujah. The message of the Lord, there's difference in the borderline. And as a challenge, mga kapatid, let us be a borders keeper. Para sa kaligtasan natin, para sa kaligtasan ng mga kapatid natin sa ating Panginoon. Amen. Tayo ay manalangin. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. I know, nangusap ang Panginoon sa iyo. Alam ko din na pinalakas ka ng Panginoon. And you can utter a prayer right now while I am leading. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Pagpapatunay na kami lubos mong minamahal at ayaw mo na mapahamak ang isa sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil nandoon na lubos ang salita mo na buhay, O Diyos, makapangyarihan. Nagtutuwid sa amin. Dahil, O Diyos, ang kaligtasan na pinagkaloob mo, ayaw mo na mawalang kabuluhan ito.
Bagkus, O Diyos, magpapatuloy kami habang nakatayo ang border na ito at binabantayan din namin, Panginoon, para sa aming mga kapatid, para hindi kami mawalay sa nais mo, Panginoon. Palakasin mo ang bawat isa po sa amin. Patatagin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos. Opo, Panginoon, ang mga ate, ang mga kuya namin, ang mga magulang namin, maging ang aming mga pastor, O Diyos, ay patuloy kaming susunod sa kanilang boses dahil sila, Panginoon, ay itinalaga mo para alagaan kami at hindi kami masilo sa gawain ng mga kaaway, Panginoon. Salamat po ng marami. Uuwi kami, Panginoon, na malakas. Uuwi kami, Panginoon, na lubos na pinagpala mo, Panginoon. Uuwi kami, Panginoon, na meron pong oil ulit nataban-taban namin para ang iyong glory ay siyang patuloy na makita sa amin. Dahil, opo, Panginoon, tinawag mo kami para patuloy na magliwanag sa mundo na aming ginagalawan habang hinihintay namin ang iyong pong pagbabalik, Panginoon. Marami pong salamat sa tagumpay. Maraming salamat sa kagalingan, spiritual at maging sa physical, O Diyos, na sa isipan ng iyong mga anak at na-utter ng iyong pong mga lingkod, Panginoon. Salamat sa pagkilos mo na. Salamat sa pagpapagaling mo na sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Maging sa mga bisita namin, O Diyos, naniniwala po kami na kumilos ka na at hinihiling pa rin namin ang matindi mong pagkilos sa kanila. Ang pagliligtas ay pagyarihin mo sa kanila pong buhay at sa kanila pong pamilya, Panginoon. Salamat din, O Diyos, sa nagbahagi ng pagpapala na kung saan ito ang aming pong pagkain ng aming pong pisikal. Salamat sa Versola Acosta family na kung saan nagbigay, O Diyos, ng aming pong pagkain, maging Panginoon sa Runas family. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbalik sa kanila ng dobleng pagpapala. Naniniwala po kami, Ama, na sila ay may kagalakan na magbahagi ng kanila pong pagpapala. And we believe, Lord, na doble din ang pagpapala na iyo pong ipagkakaloob sa kanila, lalo po sa may mga kaarawan sa araw po na ito. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyo lahat ng pagpupuri, sa iyo lahat ng pasasalamat. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.